NPC ni Tito Soto, sumanib na rin po sa partido ni BBM o nagsanib puwersa na rin po sila ni BBM. Marami na, no? Una yung pinsan niya si Martin. Tapos ngayon, may unholy alliance na rin sila ng mga Dilawan. Panay po rin ni Leni Robredo, no? So sa makatwid, dahil magka-partner sila ni Lacson, malamang sumunod na rin po si Lacson na makisanib puwersa na rin po, no? Dito po sa administrasyon ni BBM. Pagkatapos po, Tito Soto, lahat ng mga miyembro niya, sasanib na po kay BBM. So, it may appear, no? It may appear na lumalakas po sila. Pero talaga naman po magkakakampi na eh. Maganda nga po yan para wala na pong pekean, no? Maganda po yan na nahahati na lang, no? Pro BBM o pro Duterte, di ba? Maganda po eh. Nagiging dalawang grupo na lang. Wala na tayong yung mga marami. Magsama-sama man sila o maghiwa-hiwalay man sila, wala pa rin po, hindi pa rin naman nila kayang pabagsakin yung popularidad ni Sara Duterte, yung popularidad ng mga Duterte senatoriables. Maganda nga yun eh. One-on-one na lang ang laban eh, para maalis na yung konsepto ng mga popular ang iboboto natin. Gumaganda na po ang lineup nila, di ba? Pag lineup nila, Tito Soto, Ping Lacson, yung mga Tulfo, yung mga natitira pang Tulfo. Para po, isa na lang po ang pagpipilian ng mga Pilipino. Pag marami po kasing pagpipilian, si Pacquiao pa pala, kasanib na rin, di ba? Kasanib na ni PBBM. Alam niyo po, pag marami pong pagpipilian, lugi po tayo eh. Bakit? Pag maraming nagpasok ng kandidato, ang tendency po niyan, manalo po yung mga popular. So mananalo sila Tulfo, sila si Tito Soto, sila Lacson, si Pacquiao. Pero pag one-on-one po ang laban, malinaw po yan, no? Pro Marcos versus pro Duterte. So mamimili lang po yung tao. Ano ang mas magandang administrasyon? No? Yung administrasyon ba ni Pangulong Duterte o administrasyon ni Pangulong Marcos? Todohan. Di ba kasi nakakalito pa eh. Pag maraming partido ang tendency, walang pro Marcos, pro Duterte, mamimili yung mga Pilipino ng senador batay sa popularity. Di ba? Okay, so mamimili sila. Pag naging dalawa na lang ngayon. Kaya masarap po yung bakbakan. Pabor po sa atin yan. No? Kasi talagang po magpupurhan eh. Di ba? Etong mga to, magiging katulong to ni BBM sa pagpapabagsak sa Pilipinas. Samantalang etong mga kandidato na to, tutulong kay Duterte na ibangon ang pilit nilang binabagsak na Pilipinas. Kaya mas pabor po 'yan. Wag po kayong yung iniisip nyo na puta dumadami kalaban natin. Hindi po dumadami. Umuunti nga po yung kalaban. 'Di ba? Nagiging isang grupo na lang. So pag nakipagsanib sila kay Marcos, hindi nila pwedeng ikatwiran ngayon na hindi sila damay sa ang umaayaw kay Pangulong Marcos. Hindi sila pwedeng sabihin nila, hindi kami kasama ni Marcos sa administrasyon. Ano hindi kasama? Kasasanib nyo lang eh. So isa na lang po yung babanata natin. Di ba? Babanata na lang natin yung mga nagawa ni Pangulong Marcos na sa kasalukuyan ay panay problema. Hindi ba? Hindi pabor po sa atin yan. Kasi dalawa lang yung lineup eh. Halos dalawa lang yung pagpipilian eh. Mas mabilis kasi kung nagsanib-sanib sila, noon kasi halimbawa kung hindi kasanib sila Soto, pwede pa natin kung galit tayo sa mga Marcos, sasabihin lang natin hindi naman pro Marcos to eh. Ayaw kong straight yung Duterte. Ganito po iniisip ng mga Maka-Duterte ha. Maka-Duterte ako pero ayaw ko straight. Sayang naman sila Lacson. Sayang naman sila Soto. Hindi naman sila kapartido ni Marcos. Di ba? Sayang naman si Pacquiao. Sayang naman si Isko. Ibuboto ko yan. Di ba? Yun yung iniisip nila. Kaya ilalaglag ko yung mga ibang kandidato ni Duterte. Pero, pag etong mga personalidad na to, hindi, hinalimbawa ko lang po baka may mag-react namang Isko.
Etong mga personalidad, kumampi na kay Marcos, wala ka ng duda, hindi na nila pwedeng i-deny. Hindi nila pwedeng sabihin na maghugas kamay sila. Hindi naman kami parte ng Marcos administration. Hindi pala kay parte. Bakit dyan nyo piniling kumampi? Bakit hindi dito sa magaling na pinuno na may magandang record sa pamumuno? Ibig sabihin, palpa kayong mamuno, palpa kayong pumili ng kakampihan, palpa kayo, hindi kayo para sa bayan. Di ba? Kaya mas madali po natin silang matatalo pag nagsama-sama sila. Halimbawa po nakakumpleto tayo ng dosing lineup tapos hindi sumama si Isko. O di ba marami magsasabi, si Isko naman hindi naman Marcos yan. Isasama natin sa boto yan. Yun eh. Meron ka pang pag-iisipan na hindi naman Marcos to, isasama ko to. Pag nag-Marcos lahat, tsaka nag-Duterte lang lahat, wala ka ng ibang pagpipilian. Di ba? Hindi po pwede yung banat ka ng banat kay Marcos, tapos iboboto mo naman yung mga kandidato ni Marcos. Ganon din naman yung kukonting mga Marcos supporter. Di ba? Hindi nila iboboto yung mga Duterte dapat. Yun eh. Yun yung tendency pag nahati na lang sa dalawa. Kaya pabor tayo dyan. Sumama na sila Lenny na lang, di ba? Sama-sama na sila para isa na lang yung babanatan natin. Yung ulo na lang nila. Ulo na nila ngayon lahat si Marcos. Kaya damay na to sila Soto. Wala na tayong isipin na sayang si Tito Soto at si Lacson. Kung sumanib na kayo kay Marcos, ibig sabihin, tagapagtanggol na kayo ng ganyang sistema. Tagapagtanggol na kayo ng mga pag-ayaw sa inyo, itatanggalan ninyo ng prangkisa. Pag-ayaw sa inyo ay okay na sa inyo na mawala sa ere. Katulad ng mga estasyon ng SMNI, etc. Wala tayong magagawa. Namili kayo. Pwede nyo naman pumipiliin si Duterte. Welcome yung mga yan. Welcome sana kayo. Namili kayo ng susuportahan, yung palpak pa. Punta na po tayo rito. Alam niyo ang pinakapalpak na ginawa? Hindi nyo rin maawat sila Ontiveros eh. Kakampi nyo na yan eh. Hindi nyo kaya. Alam nyo, Ontiveros, dakdak ka lang dakdak. Ngayon, pati si Martin, ano sabi ni Martin? Baka sabihin nyo, ako lang po to eh. Teka lang ha. Sasabihin ko po sa inyo yung sinabi ni Martin. Alam niyo Martin, matalino yan si Martin eh. Hindi nga lang, ginamit niya nga lang yung katalinuhan niya sa iba. Sa pantutuso. Bago natin to si Ontiveros. Ang sabi ko, ang maapektuhan yan, yung ginawa nila Ontiveros, bago pa may magsalita, inunahan ko na sila lahat, maapektuhan yan yung mga ngisda natin. Okay. Ano sabi muna? Ito si Ontiveros. Atin ang West Philippine Sea noon, ngayon at magpakailanman. Saludo, atin ito sa matagumpay na misyon sa West Philippine Sea. Ito ay patunay na kakayanan ng sambayanan na magkaisa, magsama-sama at magtulong-tulong para sa ating soberenya. Hindi tayo atras, hindi tayo papatinag, hindi tayo maduduwag. Atin ang West Philippine Sea, atin ito noon, ngayon at magpakailanman. Okay. Alam nyo, iba po yung talkies